Magandang gabi mga kabulgar, narito na ang mga balita ngayong Miyerkules. Deadline ng filing ng 2025 Annual Income Tax Returns pinalawig hanggang May 15. Inanunsyo mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpapalawig sa deadline ng filing ng 2025 Annual Income Tax Returns mula April 15 hanggang May 15, 2026. Ipinaliwanag din ng Pangulo na kaya ito in-extend ay para magkaroon ng oras na makapag-file ng maayos ang mga taxpayer. Dagdag ni PBBM, ginawa ito upang mas mapagaan ang pagbabayad ng bawat Pilipino sa gitna ng panahon ng pagtaas ng presyo ng langis. Attorney Roque, itinanggi na siya ang nagdemanda kay Madriaga. Para sa Boses ng Katotohanan, magbabalita Brian Kidzon. Mariing itinanggi ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque na siya ang nagdemanda sa nagpakilalang bagman umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa kasong nitong kidnapping. Ayon kay Roque, ang opisyal na nagdemanda kay Madriaga ay ang Anti-Kidnapping Group, AKG, ng Philippine National Police, PNP, na nakabase umano sa mga testimonya ng testigo at mga miyembro ng AKG na nag-surveillance para mahanap ang sasakyan na ginamit sa pagkidnap sa mga Filipino-Chinese na nabiktima kung saan natagpuan ito sa harap ng bahay ni Madriaga. Hindi po ako ang nagdemanda kay Madriaga. Ang opisyal na nagdemanda po sa kanya for 2 counts for kidnapping ay ang anti-kidnapping group ng PNP. Sila po ang tumayong complainant dun sa kaso laban sa kanya. Ano ang ginamit na ebidensya ng AKG? Pinaka-importante po ang testimonya ng mga testigo. Bukod pa dyan, yung mga testimonya ng mga miyembro ng AKG na nag-surveillance na kung paano nila nahanap yung sasakyan na ginamit sa pagdukot sa dalawang Filipino-Chinese ay naroon sa labas ng bahay ni Madriaga. Paliwanag ni Roque, may motorsiklo pa umanong identified na ginamit sa abduction at mga text message na patunay daw na may komunikasyon ang kidnappers at pamilya ng biktima noong nangyari ang pagbibigay ng ransom. Dagdag pa niya, So ibig sabihin, hindi po ako ang nagrereklamo sa kanya, hindi po akong dahilan kung bakit siya nakasuhan. Ang dahilan po ay dahil sa reklamo ng AKG at ang naging basihan naman ng mga piskal para sabihin na mayroong reasonable chance of successful prosecution at probable cause laban kay Madriaga ay ang ebidensya. Ebidensya na nanggaling sa mga biktima ng kidnapping, ebidensya na galing sa PNP dahil sila nga po ay nagkaroon ng malawakan at malalimang investigasyon sa kasong ito. Iginiit din niya na dahil dito ay mismong ang hukuman na ang nagsabi na malakas ang ebidensya laban kay Madriaga. Kaya pinagkait dito ng karapatang magpiyansa habang dinidinig ang kaso. Nagbubulgar, Brian Kitson. Ramil Madriaga, may mga ibinulgar sa pagdalo sa impeachment hearing versus Vice President Sara. Para sa Boses ng Katotohanan, magbabalita Jenny Albason. May mga ibinulgar ang self-confessed na bagman umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga matapos nitong personal na dumalo sa isinagawang impeachment hearing ng House Committee on Justice laban sa Vice Presidente nitong Martes, April 14. Kabilang dito ang usapin ng confidential funds na ayon kay Madriaga ay mas mabilis pang na-dispose ang 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 kumpara sa naiulat na 11 araw. A few years later, I read from several media reports that 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Isiniwalat din ni Madriaga na pinondohan umano ng isang financial officer ng Pharmally Pharmaceuticals at ng businessman na si Michael Yang ang kampanya ng Vice Presidente noong 2022. Ayon dito, aabot umano sa 175 million pesos ang natanggap mula kay Lin Wei-Xiong na tinukoy niya bilang financial officer ng Pharmally para sa organizing efforts, promotional at campaign activities ng social justice, Innovation and Progress Pilipinas o ISIP Pilipinas Incorporation na nangangahulugan din umano na Inday Sara is may president para sa mga taga-suporta ni VP Sara. Shortly after we organized ISIP, I was informed by PRRD that funding will be made available for the activities of ISIP through the contribution of his friends and supporters.
One of those friends and supporters is Lin Wei Zhong, who was the financial officer of Parmalee Pharmaceuticals. Sometime in June or July 2021, PRD informed me that someone will call me to directly coordinate the turnover of 175 million to fund ESIP's organizing efforts, promotional and campaign activities. Thereafter, a man called me to proceed to the basement parking of Seda Hotel, Quezon City, to pick up the said amount. Thus, I hurriedly went to the place with my cousin Rosendo Madriaga. Bukod kay Lin, inutusan din umano siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumuha ng 100 million pesos mula kay Maestrado Lim, isang dayuhang negosyante na nakilala niya sa Davao City. Nagbigay din daw ng financial support sa isip si Michael Yang, dating economic advisor ng dating Pangulo. From time to time, PRD would talk to me to check if there is still sufficient funding for ISIP. When the initial amount funding ran out, I promptly informed him and he directed me to get another 100 million pesos from Maestrado Lim, who we call Tanda, at the Hyatt Regency in Bonifacio Global City, Taguig City. The money was placed in several bags and were handed to me by Maestrado Lim. 43. I distinctly remember Maestrado Lim because he previously mentioned during one of our meetings in Davao City that he hated Filipinos in general and Filipino businessmen in particular, stating that peste yung mga Pilipino, yung mga businessman walang kwenta. Aside from Lin Wei Zhong and Maestrado Lim, I also remember that Michael Yang, a very close friend of PRRD who was frequently in Malacanang, also provided financial support to ISIP Pilipinas. Sa parehong pagdinig, hindi pinagbigyan ng Commission on Audit o COA ang apela ni VP Sara para i-review ang inisyong Notice of Disallowance kaugnay sa confidential funds sa OVP noong 2022. Dahil dito, pinababalik ang nasa 73 million pesos na halaga ng confidential funds. Wherefore, the petition for review treated as appeal of Ms. Sara Z. Duterte, Vice President, Ms. Gina Acosta, Special Dispersing Officer, and Ms. Julieta L. Villa del Rey, Chief Accountant, Office of the Vice President, is hereby denied. Accordingly, Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds, Audit Office, Notice of Disallowance Number 2024-002-100 for 2022, dated August 8, 2024, on the confidential expenses of the OVP for the period from December 21 to 31, 2022, in the amount of 73,287,000 is affirmed. So ang ibig po sabihin yan ay sa mata ng COA, yung mga pondong yon, yung mga confidential funds na yon, ay dapat ibabalik ng mga nabanggit yung opisyal, beginning with Vice President Duterte and the others that you mentioned, dahil nga walang naging basehan sa kanilang paggamit. Am I correct? Yes, Madam Chair. Nagbubulgar, Jenny Albason. Pakinggan naman natin ngayon ang boses ng bayan. Wala puro paninira lang kay Vice yan. Alam naman natin lahat ng tao na kung anong totoo. Tsaka kita naman ngayon, di ba? Naghihirap na ang Pilipinas. Hindi naman yung iba, hindi naman totoo yung sinasabi niya kay Vice. Parang galit lang siya, siguro kaya niya lang bakit niya nagawa yung gano'n, di ba? Nakasama niya na, kaibigan niya. Bahala sila, problema nila yun, di ba? Kung kay Sara yung pera, di ba? Bakit naman gagawin niya kung hindi sa kanya yun? Dreams do come true! Barbie Fortesa, excited makatrabaho ang megastar. Masayang ibinahagi ni Kapuso Primetime Princess Barbie Fortesa ang isang larawan kasama si megastar Sharon Cuneta na aniyay dream come true. Sa kanyang post, sinabi ni Barbie na she was the reason why I wanted to become an actress. Excited na rin daw siya na makatrabaho ang megastar kung saan inilarawan niya ito na dreams do come true. Paldo moments! Tricycle driver sa Capiz nanalo ng 15 million sa 645 Mega Lotto Draw.
para sa Boses ng Katotohanan, narito si Mabel Beron. Abot langit ang tuwa ng driver sa Capiz matapos mapanalunan ng 15 million na jackpot prize sa 645 Mega Lotto draw na kanyang tinamaan noong March 25 at may winning combination na 17, 24, 15, 29, 10 at 5. Sa inilabas na pahayag ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, 30 years na umanong tumataya ang driver na mula sa Capiz at sa kabila nito, hindi ito nawalan ng pag-asa na darating din ang araw na mananalo siya ng jackpot. Ayon pa sa driver, gagamitin umano niya ang napanalunan para mag-umpisa ng negosyo sa farming dahil gusto niya na magkaroon ng mas matatag na kabuhayan para sa kanyang pamilya. Samantala, wala namang tumama ng jackpot sa mga major lotto draw nitong Martes, April 14. Nagbubulgar, Mabel Vieron. Alex Ayala, bigong umusad sa Porsche Tennis Grand Prix. Bigong makausad ang Pinay tennis player na si Alex Ayala sa Porsche Tennis Grand Prix na ginanap sa Stuttgart, Germany, matapos matalo sa Phil Canadian na si Leylah Fernandez. Sa umpisa pa lamang ng laban ay nagpakita na ng pagkadominante si Fernandez matapos kuhanin ang unang set sa score na 6-1. Habang sinubukan naman ni Ayala na labanan ang puwersa na dala ni Fernandez, ngunit bigo itong makakuha ng momentum, dahilan para makamit ng Phil Canadian ang laban sa score na 6-4. Susunod naman na makikita sa aksyon si Ayala sa Madrid Open na gaganapin sa Spain ngayong Abril. Kahapon, Feli, no, na napanood natin yung aktual na pagdalo ni Ramil Madriaga. Oo nga. Na humarap siya talaga. At yung mga ibinulgar niya. Oo, nag-confess, di ba? Nag-confess siya, yes. Yun yung mga nangyari daw nung mga panahon na yon, no? Versus Vice President Sara Duterte. Kaya nga. Medyo maraming katanungan na lumalabas sa atin dyan, no? Maraming katanungan Kasi talaga. isa na dyan, kung halimbawa man itutuloy nila yung hearing na yan or yung kanilang investigations kay Ramil Madriaga, tatanungin mo talaga kung ano yung mga kailangang ebidensya talaga na ipakita niya, and syempre kung hanggang kailan tatagal yung investigasyon na yan. Alam mo, sana nga sa pagharap ni Mr. Ramil Madriaga is mabigyan ng linaw ang maraming katanungan, lalo na sa ating mga taong bayan. Napakalaking pera, amount of money na involved talaga. Correct. Na dapat, kumbaga sa resibo, naka-itemize. Oo. Saan ba ginamit? Saan inilabas? Kailan? O bakit? Ang dami, di Oo, ba? isa na nga dyan sa mga binanggit, di ba yung confidential fund, di ba, ng Office of the Vice President. So, ang dami talagang nag-aabang kung ano yung pwedeng mapag-usapan pa nila pagdating ng hearing na yan. Oo, kasi for sure yan, sa habang tumatagal, is magkakaroon ng mapaglilinaw sa mga both side ni Vice President Sara, titimbangin, no? Mas maganda yan, titimbangin kung lalabas, kung totoo ba talaga lahat ng sinasabi ni Mr. Madriaga or ni Vice President Sara. Oo, sa kanilang dalawa. So, dun tayo Magpo-focus talaga, yes, di ba? sa mga darating na araw, titingnan natin kung ano yung mga ebidensya pa nalalabas. Marami yan, sa for usaping sure. ito, di ba? Mainit. Oo, ayan. At yan ang mga boses na nagibabaw sa araw na ito. Ako si Feli Nang. At para sa iba pang detalye ng mga balita, tumutok sa aming website www.bulgaonline.com. Maaari rin kayong tumutok sa aming mga social media accounts. Ako si Mitch Maka. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, paiingayin pa rin ang boses ng bayan.